North Korea has already deployed more than 10,000 troops to Russia and also arms, with some reports suggesting a further 30,000 troops will be sent. Nagpahayag ng buong suporta si North Korean Kim Jong-un sa kampanya ng Russia laban sa Ukraine at may planong magpadala ng karagdagang 30,000 sundalo para tumulong sa panig ng Russia. Kinumpirma ni US President Donald Trump na magpapadala muli ang Amerika ng panibagong military assistance sa Ukraine. 3 naman ang sugatan sa panibagong overnight attack ng Russia. Higit 130 drones ang pinakawalan sa Ukraine. At 37 katao patay sa marahas na bakbakan sa lungsod ng Sweda sa southern Syria. Pero bago natin simulan kabayan ay maaari mo bang i-click ang like button dahil ito ay isang napakalaking tulong na sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Sinabi ni North Korean leader Kim Jong-un nitong linggo na todo suporta siya sa laban ng Russia kontra Ukraine. Ayon sa pahayag ng Foreign Ministry ng Pyongyang, nagkaroon ng pagpupulong si Kim at si Russian Foreign Minister Sergey Lavrov kung saan nangako silang palalakasin pa ang strategic and tactical cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa ulat, sinabi raw ni Kim na willing siyang suportahan ng walang kondisyon ang lahat ng hakbang na ginagawa ng pamahalaang Russian kaugnay ng pangunahing solusyon sa sitwasyon sa Ukraine. Kung mangyayari ito, higit triple ang itataas ng bilang ng North Korean infantry na nakikipagdigma sa Ukraine mula sa unang grupo ng humigit kumulang 11,000 na sundalo na lumaban para sa Russia sa Kursk. Ayon sa mga Western estimates, sa bilang na ito, mga 6,000 na sundalo na mula North Korea ang napatay o nasugatan. Pero ayon naman sa ulat ng The Japan Times nitong linggo, sinabi ng Ukraine's Intelligence Directorate o GUR na wala silang impormasyon na nagpapakitang may plano ang Pyongyang na dagdagan pa hanggang 30,000 ang sundalo nito sa Russia. Ayon sa mga source, mas posible ang expansion na binanggit ni Sergei Shoigu, ang sekretary ng Russia Security Council, na nag-pledge raw ang North Korea na magpadala ng dagdag na 6,000 personnel sa Kursk. Samantala, tuloy-tuloy ang pagbisita ng mga matataas na opisyal ng Russia kay Kim. Ayon sa mga ulat mula sa Russian media, 3 beses binisita ni Shoigu si Kim sa loob lang ng 3 buwan noong unang bahagi ng summer. Ang lumalalim na partnership sa pagitan ng dalawang bansang parehong isolated sa international community ay ikinakabahala ngayon ng South Korea at ng mga Western countries. Ayon sa intelligence agency ng Seoul nitong linggo, naniniwala sila na nagpadala na ang Pyongyang ng humigit kumulang 12 million na 152mm artillery shell sa Russia, sapat para punuin ang halos 28,000 shipping containers. Kung ikukumpara, sinabi ng United States noong Marso na nakapagpadala sila ng nasa 3,155mm shells sa Ukraine mula nang magsimula ang gyera noong 2022. Bilang kapalit ng mga sundalo, bala at armas na galing sa North Korea, sinasabing tumatanggap naman ang gobyerno ni Kim ng pagkain, pera, battlefield experience at technological assistance para sa kanilang space at weapon programs. Sumunod naman na balita, kinumpirma ni US President Donald Trump na magpapadala ang United States ng panibagong batch ng mga advanced na military equipment papunta sa Ukraine. Kabilang sa mga ipadadala ay ang matagal nang hinihinging Patriot missile defense systems bilang tugon sa tumitinding airstrikes ng Russia. Sa isang televised address noong linggo ng gabi, inilarawan ni Trump ang mga ipadadalang kagamitan bilang very sophisticated o sobrang high-tech at sinabi niyang napakahalaga raw nito para sa depensa ng Ukraine.
Ang anunsyong ito ay lumabas habang mas tumitindi ang mga airstrike ng Russia na tumatama sa mga syudad at mga kritikal na infrastruktura ng Ukraine. Kinumpirma rin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky noong nakaraang linggo na muling nagsimula ang military support mula sa US matapos ang ilang buwang pagkakaantala. Ayon kay Zelensky, napakahalaga ng tulong na ito para palakasin pa ang defense system ng kanilang bansa. Hindi rin pinalampas ni Trump ang pagkakataon na punahin si Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Trump, marami ang nabibigla sa asal ni Putin. Nasa una ay maganda ang pakikitungo pero bigla-bigla namang sumusugod ng mga pag-atake sa gabi. Sa ganitong pahayag, makikita ang lumalalim na pagkadismaya ni Trump sa agresibong galawan ng Russia sa giyera. Bukod pa rito, nilinaw din ni Trump na hindi habang buhay ay sasagutin ng Amerika ang buong gastos para sa military aid na ibinibigay sa Ukraine. Ayon sa kanya, babayaran ng buo ang mga kagamitan ng bansang tatanggap nito. Para sa kanya, matagal na dapat itong naging sistema mula pa noon. Ang Patriot missile system na kayang sumalo o salagin ang mga ballistic at cruise missiles ay isa sa mga pangunahing hinihingi ni Kyiv, lalo na ngayon na mas tumitindi pa ang paggamit ng Russia ng mga drone at missile strikes sa eastern at southern parts ng Ukraine. Sa kabila nito, nagsagawa ng malawakang aerial assault ang Russian forces kagabi sa iba't ibang rehiyon sa Ukraine na nagdulot ng sunog, pinsala sa mga ari-arian at pagkasugat ng ilang sibilyan. Sa kabila ng biglaang pag-atake, naging matagumpay naman ang Ukrainian air defenses sa pagpabagsak ng dose-dosenang drones na papasok sana sa kanilang teritoryo. Sa Dnipropetrovsk region, 3 tao ang nasugatan matapos tamaan ng mga drone ng Russia. Ayon sa lokal na military administration, nakapagpatumba ang mga Ukrainian defenders ng 10 drone. Pero sa kabila ng kanilang efforts, may ilan pa rin na tumama sa 2 distrito. Ang 3 sugatan ay agad na isinugod sa ospital. Dahil sa mga drone strike, sumiklab ang ilang sunog na tuluyang tumupok sa 3 bahay, 2 garahe, 4 na outbuildings at maging ang ilang bahagi ng kagubatan. 7 sasakyan ang nawasak at 4 pa ang nasira. Sa Kryvyi Rih District naman, tinamaan din ang ilang bahagi ng infrastruktura ng sunog. Hindi rin nakaligtas ang Nikopol District kung saan ginamit ng Russian forces ang FPV drones at artillery para targetin ang mga komunidad ng Nikopol, Pokrovska at Marhanets. Mabuti na lamang at walang naiulat na nasawi o nasaktan sa mga lugar na ito. Sa bandang hilaga naman, isang malaking sunog ang sumiklab sa isang civil infrastructure facility sa Sumy matapos tamaan ng isa pang Russian drone. Ayon sa State Emergency Service, nasira ang isang non-residential building na nagliyab sa loob at pati na rin ang bubong nito. Kinailangan ng mga bumbero na rumisponde mula sa iba't ibang direksyon gamit ang specialized equipment at elevated positions para mapatay ang apoy. Ang overnight assault na ito ay kinabibilangan ng 4 na S-300 o 400 surface-to-air missiles ng Russia, 136 Shahed attack drones at marami pang drone imitators na iba't ibang klase. Ayon sa ulat ng Ukrainian Air Forces, bandang madaling araw ay nakapagpabagsak na sila ng 61 enemy drones sa mga bahagi ng hilaga, silangan at gitnang Ukraine. May karagdagan pang 47 drone imitators ang nawala o napigilan gamit ang electronic warfare systems. Sa kabuuan, naapektuhan ng mga pag-atake ang 10 lokasyon. Sa 4 sa mga ito, may mga bahagi ng drone na bumagsak o nagdulot ng karagdagang pinsala. Nakipagtulungan ang iba't ibang unit ng Ukrainian Defense. Sa kabilang banda, nagkakagulo ngayon sa lungsod ng Sweda sa southern Syria matapos sumiklab ang sagupaan sa pagitan ng Bedouin tribes at lokal na mandirigmang Druze. Ayon sa isang war monitor, nasa 37 na katao na ang kumpirmadong nasawi sa mga engkwentrong ito.
Agad namang nagpadala ng puwersa ang mga otoridad upang subukang pahupain ang tensyon. Ito ang unang pagkakataon ngayong taon na muling naging marahas ang sitwasyon sa lugar matapos ang mga madugong banggaan noong April at May sa pagitan ng mga miyembro ng Druze community at ng Syrian Security Forces na kumitil ng dose-dose ng buhay. Ayon sa ulat ng Syrian Observatory for Human Rights, 37 ang kabuoang bilang ng mga nasawi. Sa mga ito, 27 ay mula sa Druze community at 10 naman ay mula sa panig ng mga Bedouin. Sa panig naman ng Israel, nagpahayag ito ng suporta sa mga kapatid nilang Druze sa Syria. Kasalukuyang may humigit kumulang 150,000 Druze sa Israel at tiniyak ng kanilang pamahalaan na handa silang protektahan ang mga ito.